Ipinresenta na ngayong araw ni SP Pro Tempore Ping Lacson sa plenaryo ng Senado ang kanyang Chairman's Progress Report hinggil sa naging mga pagdinig nila sa Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control controversy. Ayon kay Lacson, napilitan daw siyang gawin ito bilang hanggang sa ngayon ay wala pa rin naman sapat na pirma ang kanilang partial committee report na halos nasa 3 buwan ng pending para sa sponsorship. To date, almost 3 months have passed. Only 7, including the President, Chairperson, and the Senate President, have affixed our signatures to this draft. I therefore thank our colleagues, Senator Erwin Tulfo, our Vice Chairman, Senator Risa Ontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, and the latest, Senator Raffy Tulfo. Ayon sa Senador, kung isa-summarize ang kanilang naging masalimuot na investigasyon, 5 bagay ang makikita. Una na nga rito ay ang pagpapatunay na ang baharaw sa bansa ay hindi ugat sa kakulangan ng pondo, ngunit ito'y dalangan ng systemic plunder. Maliban pa nga rito, lumalabas din namanong maraming aktor ang gumagalaw dito mula sa mga proponents, bagmen o intermediaries, DPWH facilitators and coordinators, DPWH group at maging contractors upang may sagawa ito bagay na nagmumukha raw representasyon ng nangyari dati. Control mess ay representasyon ng sukdulan at nakakarimarim na evolution of the pork barrel system. In this scheme, corruption takes different forms and names, from congressional slabs of pork, now euphemistically rebranded as allocables, leadership funds, and insertions, extending their reach even to the unprogrammed appropriations under the General Appropriations Act. Pinabulaan na naman din ng senador sa naturang sesyon ang mga alegasyon na ayaw nilang imbitahan si dating House Speaker Martin Romualdez at pinipigilan din umano nilang magsalita si dating Congressman Saldico. Ayaw ko daw imbitahan si Congressman Romualdez. Uulitin ko po, formal na inimbitahan ng komite ang dating Speaker. The committee extended invitations to Representative Romualdez and other members of the House of Representatives whose names were mentioned during the hearings through the office of the current Speaker. May mga individual rin na pilit na nagpapakalat ng maling impormasyon na di umano'y pinipigilan naming pagsalitain si former Congressman Saldico. Nais ko pong linawin sa President, distinguished colleagues, na inimbitahan ng komite at inisyuhan pa nga ng Shocos order at subpoena si Mr. Saldico. May nagmamagaling pa na dapat daw ay hayaan si Mr. Saldico na maglabas ng apostilled affidavit o lumahok sa pamamagitan ng Zoom meeting. Si Ginong Saldico ay hindi nagpapadala ng anumang request sa komite para humiling na accommodation para sa isang virtual meeting mula sa loob ng Philippine Embassy. Sa kabilang banda, nilatag naman ng senador ang menu na mga posibleng maging criminal charge sa mga taong sangkot dito at halimbawa ng pupwede nilang kaharapin ay ang malversation, direct bribery, anti-graft and corrupt practices at maging plunder. Sa huli, sinabi nga ng senador na magpapatuloy sila sa kanilang pagdinig at ipapatawag pa rin nila si Romualdez. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.